Mahigit 21,000 mga pampublikong gusali sa buong bansa ang sumailalim na sa assessment. At karamihan sa mga ito ay kailangang i-retrofit upang mas tumibay laban sa mga malalakas na lindol. Ayon po ito sa DPWH. Samantala, binigyang diin naman po ng Office of the Civil Defense ang pangangailangang palawakin ang pakikilahok ng mga pribadong sektor upang mas mapaigting ang paghahanda ng bansa sa nakababahalang banta ng The Big One. Narito ang balita ni Cresceline Catarong. Patuloy ang ginagawang pagsusuri ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa iba't ibang infrastruktura sa bansa upang matiyak ang kanilang tibay at kakayahang makaligtas sa matinding lindol. Ayon kay DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, hindi lamang mga pampublikong infrastruktura ang kanilang binibigyang pansin, kundi pati na rin ang mga paaralan at pasilidad pangkalusugan. Ito ay sa harap ng banta ng The Big One. Sabi ni Cabral, tinututukan ng DPWH ang retrofitting o pagpapalakas ng mga gusali upang matiyak na makasasabay ang mga ito sa International Earthquake Standards na nagsabing bahagi ito ng mga hakbang ng pamalaan. Bilang paghahanda sa The Big One, isang napakalakas na lindol na maaring tumama anumang oras. Base sa tala ng ahensya, nakapag-assess na sila ng mahigit 21,000 public buildings sa bansa at marami rito ay kanilang irerekomenda na sumailalim sa retrofitting. Pero meron na rin kaming natapos na retrofitting. Ang ibig lang sabihin ng retrofitting ay iakyat ang kanyang standards para sa International Earthquake Standards. Yun po. Sa National Capital Region pa lamang, nakumpleto na ng DPWH ang assessment ng mahigit 124 na pampublikong gusali. Tuloy-tuloy po yung programa at hindi lang po yung mga buildings kundi pati mga tulay. Importante po yung mga tulay, especially in Metro Manila kasi very important po ang National Capital Region to the economy. Ibinahagi rin ni Cabral na may pakikipagtulungan na ang DPWH sa World Bank upang matiyak na ang mahigit 400 pampublikong gusali ay maisa sa ilalim sa retrofitting at masisiguro ang kanilang katatagan laban sa lindol. Samantala, binigyang diin ni Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno ang pangangailangan ng pangmatagalang solusyon upang matiyak ang kahandaan ng bansa sa panahon ng matinding kalamidad. Ayon kay Nepomuceno, matagal ang proseso ng pagsusuri sa mga gusali. Kabilang din ang milyon-milyong bahay sa bansa ang posibleng kailangang sumailalim sa assessment at retrofitting. Hindi po sa hindi madaling gawin. Matagal lang po talagang gawin. Kasi napakaraming bahay at hindi naman po pagmamay-ari yan ng pamahalaan. Yung po tinatawag na structural integrity audit will take time. Dahil dito, sinabi ni Nepomuceno na palalakasin ng gobyerno ang pakikipagtulungan sa pribadong sektor upang mabawasan ang panganib ng matinding pinsala kapag tumama ang The Big One. We have formally signed agreements with the Chamber of Mines, the academic community such as UP, and other educational institutions. And then we're strengthening our partnership with the Association of Civil Engineers of the Philippines, organizations like that, so that the government will not be doing the management for disaster alone. Tiniyak rin ng OCD na kanilang pagbubutihin pa ang kahandaan sa tulong ng iba't ibang sektor. Samantala, sinabi ni Yusek Cabral na nagbigay na ng technical assistance ang DPWH sa Department of Transportation upang masuri ang structural integrity ng Light Rail Transit o LRT at Metro Rail Transit o MRT. Humingi po ng tulong ang LRTA sa DPWH kasi kami naman po ay nagbibigay ng technical assistance hindi lang po sa local government unit but sa ibang ahensya. So nakapag-provide na po kami ng report sa LRT. Dagdag pa niya, handa rin ang DPWH na magbigay ng tulong sa iba pang ahensya na nais ipa-assess ang kanilang mga pampublikong gusali upang matiyak na ito'y ligtas sa anumang sakuna. Ang Big One ay isang posibleng malakas na lindol na maaring dulot ng paggalaw ng West Valley Fault na tinatayang makakalikha ng magnitude 7.2 na lindol, isang lakas na maaring magdulot ng malawakang pinsala sa Metro Manila at mga karatig na lugar. Early 1990s, nag-perk up yung interest ng mga tao about the West Valley Fault, and after that we've been telling the people that this is capable of generating this magnitude 7.2 earthquake because that's the length of the fault. Hindi lang ang mamamayang Pilipino ang nasaktan sa ilegal na pag-aresto at sa pilitang pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands.
Pati ang mga dayuhan ay kabilang sa mga nakikisimpatya sa dating Pangulo. At isa na nga rito ang isang British political vlogger na nagpahayag ng pagkadismaya sa sitwasyon. Ang buong detalye ng balita mula kay Sara Santos. Patuloy na nag-iingay ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasabay ng pag-iit na hindi dumaan sa tamang proseso ang ginawang pag-aresto sa kanya. Bakas sa maraming Pilipino, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa mga kababayan natin abroad ang pagkadismaya sa kinasadlakang sitwasyon ng dating Pangulo na nasa kustodiya pa rin ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Sa katunayan, hindi lang mga Pilipino ang naniniwalang hindi tama ang naging trato ng administrasyong Marcos Jr. kay dating Pangulong Duterte dahil maging ang ilang dayuhan makikitang nakikiisa at nakikisimpatya rin sa walang tigil na panawagang pauwiin na sa sarili niyang bansa ang dating presidente. Isa ang British political vlogger na si Malcolm Conlan sa mga dayuhang aminado na nasasaktan siya sa mga nangyayari kay dating Pangulong Duterte. Bagamat nakatira sa London, United Kingdom, sinabi ni Conlan na sinusundan niya ang mga kaganapan sa Pilipinas, partikular na sa mga nangyayari sa ating pamahalaan. Let's look at the basic facts. Has any other Philippine president been banned from the Philippines or not allowed to go back to the Philippines? You know, I'm not a lawyer, but as a Filipino citizen, if he wants to return home to his country, I don't understand why he would be banned. I don't understand what law they could invoke to ban a Philippine citizen from returning to his home country. It's nothing to do about whether the Philippines is in the ICC or not. Hindi rin maganda ang dating kay Conlan na mga binitawang pahayag ng Malacanang nang sabihin nitong hindi tatanggapin sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling ibalik siya ng ICC sa ating bansa. Para kay Conlan, nakakadismaya ang naging pagtrato ng mga otoridad kay dating Pangulong Duterte. I'm unhappy about the ICC went about this. You know, there is a perfectly functioning judiciary in the Philippines, you know, a legal process, Philippine courts. What he didn't expect is to be dragged onto a plane on a 21-hour journey, a man with multiple medical conditions who's elderly already, to be carted all that way to the ICC and held in captivity shortly before his 80th birthday, when there is a due process. You know, the ICC say that there's a due process, you know, they're a court, an international court, so why are they not following the due process? Sabi ni Conlan, bagamat siya'y dayuhan, alam niya kung paanong minahal at patuloy na minamahal ng mga Pilipino si dating Pangulong Duterte. Nakapangasawa ng isang Pilipino si Conlan, kaya't apektado ang kanyang pamilya sa mga nagaganap sa bansa. Sa makailang beses ngang pagbisita niya sa Pilipinas, mula pa noong hindi Pangulo si Duterte hanggang sa maupo ito sa Malacanang, nakita niya ang malaking pagbabago sa ating gobyerno. Saksi siya sa kakaiba at natatanging pamumuno na ipinamalas ng Tatay Digong ng mga Pilipino. Anya, kahit pawala siya sa Pilipinas nung mangyari ang iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, hindi siya makatulog sa pag-aalala dito habang patuloy na nakasubaybay ang buong mundo sa sitwasyon ngayon ni dating Pangulong Duterte at walang tigil ang panawagan ng mamamayang Pilipino na makauwi na ito sa Pilipinas. Patuloy namang nananalangin si Conlan para sa kalusugan ng dating Pangulo at umaasa siya na matatapos din ang kalbaryong pinagdadaanan ng minamahal na Tatay Digong ng mga Pilipino. Habang papalapit po ang 2025 midterm elections, isang matinding hamon ang hinaharap ng mga botante. Paano pipiliin ang tunay na karapat-dapat na leader? Para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, hindi dapat madala sa matatamis na pangako o emosyon, kundi dapat ang pag-aaral o pag-aralang mabuti ang record at tunay na hangarin ng bawat kandidato. At ano naman kaya ang kanyang payo sa sambayanan? Alamin natin ang report ni Jane Conita. Nagbigay ng mahalagang paalala si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa mga botante na maging maingat at mapanuri sa pagpili ng mga pinuno para sa nalalapit na 2025 midterm elections. Binigyang diin niya na hindi dapat basta magpadala sa pangako ng mga kandidato. Dapat busisiin ang kanilang record, kakayahan at tunay na hangarin sa paglilingkod. Kailangan pag-aralan nyo kung sino sa mga kandidato, lahat ng mga kandidato, pag-aralan nyo. Tingnan nyo ang record niyan, mga kwalifikasyon niyan. Tingnan nyo kung mga balat kayo yan, o ginagamit lang ng grupo kung ano mang grupo nila. Pinaalalahanan din ni Panelo ang mga botante
na huwag magpadala sa emosyon. Ayon sa kanya, ang paggamit ng tamang pag-iisip at pagiging mapanuri ang susi upang makahanap ng mga lider na tunay na makikinabang ang bayan. Kaya pag-aralan nyo, hindi po pwedeng emosyon dito. Kaya tayo nagkakaloko-loko, hindi pwedeng emosyon. Kailangan matuwid, malumanay, malalim, ano pa, kailangan mapanuri ka. Kaya ano ang kailangan natin? Basta ako, Ipinunto rin ni Panelo na kabilang sa mga masusing na suri at may napatunayang track record sa serbisyo ang mga kilalang kandidato tulad ni Pastor Apollo C. Kibuloy at iba pang pambato ng PDP laban. Binigyang diin niya na hindi dapat mag-alinlangan sa kanilang integridad at dedikasyon sa paglilingkod, lalo na sa kanilang malasakit at pagsisikap na matulungan ang kanilang mga nasasakupan. basta ako, Pastor Kibuloy, sasuri na ng gusto yan. Si Bato, nasuri na rin yan. Igo, Bongo, suring-suri na yan. Itong si Jimmy, mukhang nakikita mo na napakasipag na pinagtatanggol talaga, umiikot. Okay din yan. Sa huli, sinabi ni Panelo na bago magdesisyon sa pagboto, dapat maglaan ng oras upang masusing pag-aralan ang mga kandidato at kanilang mga plataporma upang makapagdesisyon ng tama at makatarungan para sa bansa.